10:08. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers.
bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Kami po ang inyong makakasama, Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayan. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Magandang araw, Jel. Dumako tayo sa kagapay mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Ngayong araw makakasama po natin ang kinatawan mula sa Department of Migrant Workers National Capital Region o DMW NCR upang pag-usapan ang mga programa at serbisyong patuloy na inilalapit ng pamahalaan para sa ating mga OFW at kanilang pamilya. Mula po sa integration, job opportunities, welfare assistance hanggang sa iba't ibang inisyatiba para sa kapakanan ng migranteng manggagawang Pilipino, alamin natin ang mahalagang impormasyon direkta mula sa DMW NCR. Kasama po natin sa ating programa Attorney Faran Jumdain at siya po ang OIC Chief ng Migrant Workers Protection Division ng DMW NCR. Magandang araw, Attorney. Mama Jen and Sir Onin. Alright, siguro unahin na natin yung ano yung pangunahing mandato talaga ng DMW NCR, sir. Well, salamat po sa tanong, ma'am. Malawak po ang mandato ng DMW NCR. Ngayon, may tuturing po natin siya parang baby na regional office pa lang. Pang primary mandate po ng DMW NCR, ako po by the way, I'm from the Migrant Workers Protection Division. Ayun po. Ang primary mandate po namin is to implement yung mga programa, mga services patungkol sa mga promotion at welfare and protection para sa ating mga overseas Filipino workers and their families. Tsaka ang DMW NCR po as well as sa mga other regional offices, ito po ngayon ang mga nagpo-provide ng mga frontline services para sa ating mga OFWs. Alright. Ang DMW NCR, sir, pasensya na kayo, balik ko lang yung sinabi nyo kanina na ito'y baby pa. Considering DMW NCR, kumbaga pinakamahalagang rehiyon ito sa mga regions ng ating DMW. Bakit po ito baby at this point in time? Because the DMW regional offices in the inception ng batas po natin, it was established nung DMW Act ng 2022. Kaya ito po bago-bago pa, sir. Yes, bago-bago pa ang mga regional offices. Pero ito naman po continued naman ang mga programs ng mga DMW because inabsorb po natin yung mga functions ng dating POEA. At ano po ang pangunahing kampanya ng DMW NCR para po sa pagpapalakas ng serbisyo sa mga OFWs? Sa ngayon po sa aking division, nagbibigay po kami ng mga free legal assistance para sa ating mga OFW. I guess sa ngayon po mga OFW po natin, they are not aware na meron pong free legal counseling ang binibigay ang DMW. Dito po sa DMW NCR, yan po, patuloy po kami nakikipag-coordinate sa mga iba't ibang local government units, mga universities, yan po. Pero with other regional offices, may ganun din ba silang program or assistance? Yes, opo. Ang meron po lahat ng regional offices po ngayon na continuous ang implementation po nitong programa ng DMW. And recently, Attorney, katatapos lang 'di ba yung ginanap nating NRN diyan sa Valenzuela. Kamusta ba yung naging aktibidad natin diyan?
I'm very happy to report po, very successful po ang na-conduct na NRN na yun. Marami po tayong nabigyan ng mga L4 para sa mga ating mga OFWs po doon. Ano po yung L4, sir? Para sa kabatiran ng ating mga kababayan. Ito po yung financial assistance para sa ating mga OFW. Successful po ang pagbibigay natin dito. At during that time din, nakapagbigay po kami mga free legal counseling para sa ating mga OFWs po. At kayo, sir, bilang legal service provider, ano ba karaniwang nilalapit ng ating mga kababayan? Lalong-lalo na yung mga nasa abroad pa, pag uwi dito sa Pilipinas, may mga, kumbaga ay legal assistance na hiningi po ng tulong sa inyo. Ano po ito? Meron po Facebook page ang Migrant Workers Protection Division. Dito po kami nakakatanggap ng mga reports galing sa ating mga OFWs. Kung meron mga abuses or may mga reklamo sila laban sa kanilang mga employer at saka sa kanilang mga agencies po. Okay. Very active po ang Facebook page ng DMW NCR sa pagtatanggap po ng mga reports. So kadalasan ganun problema, sir, yung problema sa employer. Yes, yun, opo. At hanggang ngayon ba, so marami Yung pa rin pa rin. mga ganyan mga problema, reklamo na inilalapit po sa atin? Opo, continuous po kasi very rampant pa rin ang illegal recruitment, tsaka mga human trafficking, very rampant pa rin po. Kaya kami po sa DMW NCR, continuous po yung information and education campaign namin para ma-curtail yung mga illegal recruitment na nagagawa po ng ating mga kawatan. Ayun po. Of course, patuloy yung paalala natin, sir, di ba, na maging maingat para wag mabiktima ng mga illegal recruitment, ganyan. Pero parang tuloy pa rin no? Nagiging talamak pa rin sila. At ang masakit doon, gusto magtrabaho lang naman nung ating mga kababayan, pero nabibiktima sila, lalo pa silang, kumbaga, nababagsak pa. Di ba, ganon. Oo. And I'm sure, marami na rin tayong mga, let's say, centers na naipasara para talaga wag na makapambiktima. Opo. And in order to curtail this, ma'am, continuous po ang DMW NCR through the Protection Division sa pag-strengthen ng mga partnerships with local government units po. Sa ngayon, meron na tayong partnership with 6 LGUs. Meron na po. Kasi NCR is composed of 16 cities and 1 municipality. Ngayon po, Ano yun, sir? sa ngayon, Cities. meron na tayong partnership with city government of Municipality of Pateros. Meron tayong sa Muntinlupa, sa Navotas, Caloocan, Parañaque at Valenzuela po. Okay. And also meron din po tayong partnership na rin as well sa mga prestige universities like Lyceum of the Philippines University and Rizal Technological University po. At pinakamaganda niya, sir, madagdagan pa yung bilang na ating mga nakakolaborate para na sa ganon, patuloy pa lumakas ang kampanya ng DMW NCR. Yes, opo. Attorney, balikan ko lang yung nakaraang taon siguro na lang kung pagbabasihan natin gaano karami ba o ano-anong klase yung mga events na nailunsad natin, particular siguro with job fairs or legal assistance na ipagkaloob sa ating mga kababayan. Dahil po kakasimula lang ng DMW NCR Protection Division, kami po kasi yung namamahala sa we participate dito sa mga job fairs. Fully implemented po namin siya nung November 2025 to December. During those months, nakapag-conduct na po kami ng 6 job fairs. But for this year, naka-8 na po kami. 8 job fairs that we participated in po.
Sabi kanina ni attorney, kapag ka ganito mga, let's say, bayanihan, di ba, meron tayong NRN, National Integration Network, yung iba, ang isip lang nila, job fair lang yung may offer natin. Pero lingid sa kaalaman nila, syempre nandyan ang DMW din to provide legal assistance. Pero kanina na-mention nyo na yung employee-employer na issues, etc. So yung mga pang-aabuso, unpaid salaries, o paglabag sa kontrata abroad, paano po natin ina-actionan yun, sir? Ay inaaksyonan po natin siya through nasa batas po kasi natin na we receive any kind of complaints, whether na through complaint affidavit siya or even a anonymous report. Ini-entertain po yan ng DMW. Kahit anonymous lang? Yes, opo. Kasi syempre pinakamahalaga po dyan yung protection ng overseas Filipino workers. At dapat po agaran aksyonan ang ating mga mga reports na ating nare-receive po. Alright. Sa dami nun, di ba, Onin, syempre, I'm sure, social media ginagamit natin and email. Paano natin nasasala yun, sir? Yung ganong klase ng mga reklamo? Well, honestly, ma'am, diba? we are doing our best kasi marami pong talagang kaming nare-receive na mga reklamo. In the advent of technology, ginagawa po namin lahat ng ways para in order to entertain and receive mga complaints. So, kahit sa Messenger ko may mga nag-message na rin po sa akin, diretso na. Tapos i-endorse ko na rin po kaagad sa team ko na anuhin natin kaagad, tulungan natin kaagad, rescue natin po kaagad. Alam niyo sir, kahit na hanggang sa mga panahon ngayon ay tuloy yung pag-advance ng technology, lahat ng mga bagay na ito pinakikinabangan natin, lalo na sa pagpapalakas at pagpoprotekta sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya lang, hindi lang tayo ang kumbaga ay sumasabay sa ganito mga makabagong teknolohiya, kundi pati mga kawatan, pati yung mga illegal mas recruiter. advanced na nga sila di ba? Pero kailangan hindi magpapabaya ang ating mga DMW, NCR, lalong-lalo na sa ganitong mga pagkakataon para kumbaga ay hindi sila maisahan nito mga taong ganito. Pero yung action, syempre sir, 'di ba? Sabi niyo nga you're doing your best, of course, 'di ba? Pero gaano kalaking porsyento talaga yung mga OFWs na naloloko pa rin sa pagkakataong ito? I don't have the exact data for it po, pero sa mga natatanggap ko na mga reports, malaki po kasi may kakulangan po sa awareness ng ating mga manggagawa Pilipino at minsan napapaniwala pa rin sila sa mga too good to be true job offers po. Kaya isa sa mga mandato po namin is to provide awareness sa kanila at maituro sa kanila ang tamang legal processes po para sa na kailangan dumaan lagi sa DMW bago ka ma-deploy abroad po. So nagkakonduct ba kayo ng mga training, sir? Yes, opo. Actually, yun nga po yung isa sa mga programa namin. We conduct capacity enhancement trainings para sa barangay level, sa mga barangay officials, sa mga council members ng mga LGUs, sa lahat po ng sangay ng mga iba't ibang gobyerno. Meron po tayong mga lawyers na nagiging resource speakers sa mga awareness campaign, anti-illegal recruitment and human trafficking persons campaign. Lahat po yan mga magagaling na speakers po sa pagtuturo sa mga tamang migration po. Alright. Sir, ano po yung mga hamon na hinarap po ng DMW NCR sa pagpapatupad po ng inyong kampanya at paano ito nalagpasan? Well, yun nga po, patuloy pa rin yung mga challenges namin sa mga illegal recruitment activities. So we try to identify yung mga illegal recruitment schemes na ginagawa po ng mga illegal recruiters. And in order to curtail this po, yun nga po, yung awareness campaign sa bawat barangay level to universities and schools.
Actually, nagtuturo din po kami sa mga, nagbibigay kami ng labor education programs for graduating students. Ang ginawa na po ng mga ibang universities doon, parang ginagawa na nilang requirement bago kang graduate sa university, mag-conduct ka muna mag-attend ka muna ng legs or otherwise known as legal education for graduating students. Ayun po, may na-implement na po Maganda natin. po yun, Opo. attorney, sapagkat ang ating mga estudyante, madaragdagan pa yung kanilang manlalaman bukod doon sa kanilang pinag-aralan. Yun. Halimbawa sir, may nagtanong, kung sakaling ako OFW na nasa ibang, of course, nasa ibang bansa kasalukuyan ako tatrabaho doon, namatay yung kanyang tatay, meron ba tayong assistance na direktang ipinagkakalob kapag ganun? Meron po, opo, yes. This is through our migrant workers office, Okay. kung saan man po yung meron din pong mga instances humihingi yung mga pamilya Pamilya nila ng mismo. OFW sa dito sa NCR. Agaran naman po natin, nakikipag-coordinate agad tayo sa labor attaché doon sa naka-assign doon sa example sa Middle East po o doon sa Jeddah or Al-Kubar or Riyadh. Tumutulong po tayo sa repatriation efforts para doon sa mapauwi yung namatayan yung bangkay ng namatayan po na OFW. Okay. Yun, siguro, balikan natin sir, syempre yung Valenzuela, very successful yung naging event natin dyan, and any upcoming events naman po na nakalatag na so far sa DMW NCR. Yun po, patuloy po ang labor education for graduating students namin sa mga iba't ibang LGUs and schools. Patuloy din po yung mga job fairs na we participate. Ngayon po, actually, meron upcoming ngayon sa SM Mega Mall. I-invite ko na po. Kailan yan, sir? Sa June 12. Okay. June Next 12 week, po. Friday. Araw ng Araw ng Kalayaan. Independence Day. At birthday po ni Jel Miranda. Wow. June 12. Opo. Pareho po tayo, lang tayo. Ako June 13. Wow. So tayo. Dapat pala next week ka namin gines, sir. Mali pala, na-announce ko. No? sorry. Sige sir, so sa Mega Mall, June 12, sige, gaano karami yung aasahan ng ating mga kababayan na job offer doon? Usually po, 300 to 500 ang dumarating na participants po doon. Po. 300 to 500. And anong klase mga trabaho? Of course, the usual, hospitality, etc. Well, iba't iba po, iba't iba. Nadyan po, darating dyan ang mga inimbitahan po natin ng mga PRAs, mga darating po sila dyan. Okay. Sir, ano pong susunod na hakbang ng DMW NCR para mas lalo pang mapalakas ang inyong serbisyo para sa mga OFW? Continued efforts lang po sa pagtulong. Walang tigil po ang pagtulong ng DMW, lalo na po capacitated na rin ang ating mga regional offices tulad po ng NCR, i-promote ko NCR, syempre. Marami na pong nandyan po ang Welfare and Reintegration Services Division po natin. Just recently, we inaugurated yung bagong satellite office po namin, ang Action Fund Satellite Office. Matatagpuan niyo po yan sa Mandaluyong Central Office. Yan po, marami po tayong mga labor and employment officers na capacitated sa Protection Division. Magagaling po yan sila dyan. Pati sa mga, of course, yung Finance and Division support system po namin. Ayan po. Active talaga, sir. Active po, yes. Monday to Sunday. Walang pahinga. 7 days a week. 7 days talaga, no? 24 hours. Syempre, meron tayong mga customer, dyan, di ba? Okay. Any contact details pala, sir? Baka pwede natin i-share. Sige po. Makikita nyo po sa Facebook page. Active po kami sa Facebook page sa Department of Migrant Workers National Capital Region. Ang aking division naman po, DMW NCR. Yan, Migrant Workers Protection Division. Pati yung makikita nyo rin po ang DMW NCR Welfare and Reintegration Services Division po. Sir, baka meron ka pang huling mensahe para sa ating mga OFW?
maging mapanuri, sumunod sa tamang legal proseso para hindi ka po mabiktima ng illegal recruitment at human trafficking. Maraming salamat po, Attorney Farhan Jumdain, OIC Chief Migrant Workers Protection Division ng DMW NCR. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po, Thank Sir you so Ronnie. much at magkita tayo ulit sa mga susunod na pagkakataon. Thank you, sir. Ingat po. Thank you po. Alright. Ayun, Oni, napakaganda nung of course, ang mission talaga natin is mapahatid natin yung iba't ibang programa at serbisyo na nakalaan para sa ating mga kababayang OFW at kanilang pamilya, di ba? Hindi lang para sa OFW, narinig mo naman yung assistance na hanggang sa kanilang mga pamilya na e-extend pa talaga. Okay? So, dumako na tayo sa iba pang mga balita. Punta na ba tayo sa Balitang DMW? Narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Nagsagawa ng welfare visits ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng Migrant Workers Office o MWO sa Greece, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga overseas Filipino workers sa Athens na may mabibigat na hamon sa kalusugan. Binisita ng DMW MWO OWA team ang isang OFW na kasalukuyang nagpapagaling mula sa komplikasyon dulot ng stroke at mobility issues. Humiling naman ang manggagawa ng tulong upang makabiyahe ang isang kaanak patungong Greece para magbigay ng kalinga habang tinatapos ng kanyang anak ang mga academic requirements at on-the-job training. Dinalaw din ang isa pang OFW na sumasailalim sa gamutan para sa sakit sa bato at hypertension. Nagbigay ng pinansyal na tulong ang team upang matugunan ang agarang pangangailangan ng manggagawa. Nakatakda siyang ma-repatriate ngayong linggo at pinayuhang maaari niyang ipagpatuloy ang gamutan sa OFW Hospital sa Pilipinas. Bahagi ang mga welfare visits ng patuloy na advokasya ng DMW, MWO at OWA na tiyakin ang maagap na tulong, malasakit at maayos na koordinasyon para sa mga OFW sa may hinang kalagayan hanggang sa kanilang ligtas na pagbabalik sa bansa. Sa iba pang balita, sa pagdiriwang ng National Migrant Workers Day, isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga Regional Office ang Balikbayan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network o BBM-NRN Regional Fair 2026. Tampok sa Fair on Job Fair, Serbisyo Fair, Post-Repatriation Orientation Seminar o PIROS at Buy Local, Buy OFW's Showcase na nagpakita ng galing sa migrant entrepreneurship. Umabot sa 182 OFWs ang nakatanggap ng direktang livelihood assistance para sa pagtatayo o pagpapalago ng negosyo. Nilagdaan din ang Memorandum of Agreement para sa pagtatatag ng OFW help desks sa pitong local government units at kinilala ang Pag-asa, organisasyon ng mga anak ng OFW sa Philippine Normal University, Mindanao. Nagbigay rin ng access sa mga programang pambinansyal, pabahay, digital technology at social protection sa tulong ng DHSUD, DOST, DICT, Pag-ibig Fund at SSS. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 Migrant Workers Day, nagsani-puwersa ang Commission on Human Rights o CHR at Department of Migrant Workers Regional Office 5 upang maghatid ng mga programang naglalayong palakasin ang kaalaman at proteksyon ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Nagsagawa ang CHR at DMW ng learning session na tumatalakay sa financial literacy, mental health awareness at mga serbisyong makatutulong sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Tinalakay ng mga opisyal ng Migrant Workers Protection Division ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA at mga hakbang upang maiwasan ang mga online at financial scams. Samantala, ipinaliwanag din ng Welfare and Reintegration Services Division ang Financial Awareness Seminar kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng wastong paghawak ng pananalapi, pag-iimpok at pagpaplano para sa kinabukasan. Nagbahagi rin ang CHR Bicol ng talakayan tungkol sa protection and access to assistance for migrant workers and their families, kabilang
ang mga legal at protection services at iba pang programang maaaring ma-access ng mga OFW at kanilang pamilya. Buong suporta ang Department of Migrant Workers Region 2 sa makasaysayang deklarasyon ng Cagayan Valley bilang State of Stable Internal Peace and Security sa Second Quarter Regional Peace and Order Council meeting. Kinatawan ni Regional Director Attorney Rogelio Benitez ang DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak at lumagda sa Pledge of Commitment kasamang iba pang leader at stakeholders. Layunin ng deklarasyon na magbukas na mas maraming oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa mga OFW sa reyon, kasabay ng pagkapanatili ng kapayapaan at kaunlaran. Sa opisyal na deklarasyon ng Cagayan Valley bilang insurgency-free, mas pinaigting ng DMW Region 2 ang whole-of-nation approach upang matiyak ng kapayapaan ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa lahat ng mga papalabas at nagbabalik na OFW sa reyon. At yan po ang mga balita hanggang sa mga oras na ito. Ayan, Odin. At syempre bukod daan sa mga balitang pinahayag natin, kanina patuloy yung mga pagbabalita natin, live coverage natin sa Iloilo. Diba, nandiyan ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ilang mga aktibidad. At tayo naman sa DMW, sa June 7 on Sunday, gaganapin natin ang OFW Global Summit 2026. Actually, this is the first OFW Global Summit na inorganisa ng DMW. At inaasahan natin na libo yung darating dyan ng mga OFW. At isasagawa yan dito sa Mais sa Quezon City Hall. At talaga namang ang mga opisyal natin at ng DMW Correct. at ng mga OFW naman sa iba't ibang mga sulok ng mundo, mga kaibigan, kinalap natin para daling dyan sa Quezon City Hall. Oo. At nakakatuwa dito dahil bukod doon sa, syempre meron tayong mga topic or focus na andito mga forum, 'di ba, mga panel discussions na talagang alam natin napakalaki ng kapakinabangan. Yan, nabubulol na ako para do sa ating mga OFWs. At syempre, ito nakaka-excite. Actually, busy lahat ng ating mga organizers na para paghandaang maigi itong OFW Global Summit. At syempre, meron tayong video package regarding on NRN later. National Reintegration Network. Ayan, sige. Meron pa. Sige, habang hinihintay natin dyan, meron tayong live report mula pa rin sa Iloilo. Hantabayanan natin. Okay, balikan natin maya-maya yan. Okay. Samantala, habang hinihintay natin yung ating mga tagapagbalita, break muna tayo. Magbabalik pa po ang ating programa, Tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Darating na Hunyo 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang, sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos pinasinayaan ang bagong College of Law building ng West Visayas State University sa Iloilo City. Ang detalye mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Paul? Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
at First Lady Lisa Araneta Marcos ang bagong College of Law building ng West Visayas State University dito sa syudad ng Iloilo. Ang dalawang opisyal ay mainit na tinanggap ng mga local officials ng Iloilo na pinangungunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. at Mayor Raisa Treñas at mga matataas na opisyal ng West Visayas State University. Matapos ang unveiling ng marker kanina, ay nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulong Marcos sa mga pasilidad ng edipisyo. Nagsagawa ng inspeksyon ang presidente sa courtroom at ilang facilities na masasabi nating malaking tulong sa patuloy na edukasyon ng mga estudyante. Ang bagong College of Law building ng West Visayas State University ay isang modernong 4 na palapag na itinayo upang higit pang mapalakas ang legal education sa Western Visayas. At para sa information rin ng ating mga kababayan, naging faculty rin ng College of Law si First Lady Lisa Araneta Marcos dito sa West Visayas State University. At ang proyekto, bahagi ng 800 million infrastructure project mula sa General Appropriations Act of 2024 na naglalayong magbigay ng world-class na pasilidad para sa mga mag-aral ng law. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Maraming salamat sa ulat, Paul Tarosa. Dumako tayo sa serbisyong DMW. Serbisyo DMW. Ginanap noong May 26, 2026 ang National Reintegration Network at Job Fair sa Dalandanan Space Event sa Valenzuela City. Alamin natin ang mga nagaganapan. Narito ang ulat ni DMW correspondent Via Remigio. Nandito tayo sa Dalandanan Event Space sa Valenzuela City para sa National Reintegration Network o NRN at Job Fair para sa mga balik manggagawang OFW at kanilang mga pamilya. Layunin ng programang ito na palakasin ang reintegration efforts sa pamamagitan ng koordinasyon ng nasyonal at lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang makapaghatid ng mas accessible na employment, livelihood, skills training at entrepreneurship opportunities. So, migit kumulang 500 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya, iba't ibang serbisyo ang hatid ng Department of Migrant Workers, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Nakiisa rin sa programa si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian kasama ang ilang miyembro ng City Council upang personal na kamustahin at makisaya sa ating mga kababayan. Tanging pag-asa ang bitbit ng mga dumalo sa pagtitipon. Isa na rito si Nanay Violeta Borja, 47 taong gulang at dating OFW sa Saudi Arabia bilang isang domestic helper sa loob ng 8 taon. Ako po ay nag-apply ngayon dito sa DMW na job fair. Ako naman po ay natanggap as a production staff. Happy naman ma'am dahil natanggap ako on the spot. Nagpapasalamat po ako sa DMW sa tulong po sa aming mga OFW na repatriated. Kaya para sa kanya, ang mabigyang trabaho muli at maging isa sa HOTS o Hard on the Spot applicant, isa itong biyaya dahil sa kabila ng kanyang edad, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong makapagsimulang muli bilang isang kitchen helper dito sa bansa. Naghatid din ang NRN Job Fair ng psychosocial at community-based support services upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya sa kanilang bagong simula. Ako, si Via Remillo para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
Alright, maraming salamat. Via Remigio sa ulat mo. Ayun, kaugnay yung report ni Via doon sa interview natin, of course, with attorney, di ba? Yung ginanap nga na NRN dyan sa Valenzuela. At napakalaki talaga nung event na yun. Ang daming naging kalahok na OFWs and of course, talaga na-assistihan naman sila sa pagkakataon na yun. Alright. At sa pagkakataon ito, makibalita muna tayo kaugnay nitong ligtas na pagkakauwi ng 15 pang OFW mula Israel matapos ang ceasefire. At noong June 4 lamang ito na iulat sa atin, ang tagumpay na pag-uwi ng mga OFW naging posible sa pagtutulungan ng One Country Team sa pangunguna po ng Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration at ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. Mga kaibigan, ito po yung pangalawang batch na na-repatriate ng OFWs matapos magbalik sa normal na operasyon ang Ben Gurion International Airport ng Israel kasunod po na ibinatutupad na ceasefire. Dulan po mga OFW ng El Al flight patungong Bangkok kung saan may connection flight ng Philippine Airlines na lumapag po sa Maynila hating gabi ng June 5. Ngayon yun, Ngayon, June 5, yes, Friday. At sa kabuuan, umabot na po sa 235 Filipinos ang matagumpay na natulungan ng embahada na makaalis ng Israel mula po noong February 28. Kabilang po sa mga nailikas at nabigyan ng tulong ay mga caregiver, hotel workers, mga turista na stranded, pilgrims, mga estudyante, pati na rin po ang mga minor de edad na dependents. At patuloy po ang pagsisikap ng pamahalaan sa pag-atid ng tulong para sa kaligtasan ng ating mga kababayang OFW sa ibang bansa. Kasunod po sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun, talagang tuloy-tuloy pa rin yung ating pagsuporta at pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naiipit dyan sa kaguluhan pa rin nagpapatuloy sa Israel. So additional 15 itong napauwi, tama Onin? Tama. At syempre sana maging payapa na, di ba? At syempre sa ating mga kababayang OFW, pinagdiriwang natin ang Migrants Workers Month sa kabuuan. Itong buong June, di ba? Itong buong natin. Hunyo ay Migrant Workers Month at syempre sa linggo ay Migrants Workers Day. Yes. Tama. At syempre, yan po, abangan nyo po mga kaibigan ng OFW Global Summit 2026. Talagang laan po ito para sa ating mga kababayang OFW. At syempre sa pagkakataong ito, Onin, bukod sa ating programa dito sa radyo, ang tahanan ng OFW, may programa kasi tayong Usapang DMW. I-promote na rin natin dahil dun sa ating program naman na yan, online show natin, ay pinapakita natin yung journey ng ating mga OFW, kung paano nga ba sila naging matagumpay sa kanilang buhay ngayon. Syempre, babalikan natin yung kanilang pagsisimula na bilang OFW, ano ba yung naging struggles nila hanggang sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas. So, yung guest natin for tomorrow is dating OFW. So, naging karpentero siya at the age of 10. Imagine, 10 years old, karpentero na siya. Karpentero na. Oo. At So, talagang, very inspiring yung kwento. At ito'y tungkol sa kahoy ba? Oo, karpentero nga eh. Karpentero, tama ka. Anyway, mga kaibigan, napakaganda po ng story na yan sa ating Usapang OFW at talagang Usapang DMW at talaga po napakauhusay po ng ating mga nakakapanayam. Ito'y tagumpay na mga kwento ng mga na-reintegrate dito pabalik sa ating bansa, di ba? Ayun, very inspiring. Kaya po sa ating mga kababayan, kung meron pa kayong mga kwentong OFW, ipadala nyo lang po sa amin ang iyong mga mensahe. Baka meron kayong ma-pitch sa amin na mga kakilala ninyong naging matagumpay na OFW. Pwede natin silang maging bisita dito sa ating programa. At ingat po mga kababayan, season na ng tag-ulan, di ba? Ang lamig na nga eh. Kaya, malamig na panahon, kahit na paano, nabawasan ang init na nararamdaman natin, lalo na sa gabi, di ba? At talagang napaka payapa. Masarap matulog sa mga yon. At talagang marami tayong mga kabayan ang kahit na paano ay nagiginhawaan din. But anyway mga kaibigan, ang tema ngayong taon ay bayan, bayani, bayanihan at talagang kinikala po ang makapangyarihang koneksyon sa ating pong bansa, sa ating pong mga bayani at sa ating pong komunidad. At talagang kailangan patuloy po natin suportahan at palakasin ang ating mga migrant workers at tiyakin ang kanilang kontribusyon ay napahalagahan at napoprotektahan. So bayan, bayani, bayanihan. So tatlong B. At yan ay para sa 31st Migrant Workers Day sa lahat po ng mga Filipinos nationwide. At napag-usapan natin yung mga araw na yun, wag mo natin kalilimutan, ngayon po ay National Heritage Month at may bagong hindi naman bagong patakaran, kundi parang ipinapanawagan po ng Department of Science and Technology na yung mga lumang
flag natin sa halip na ibaon sa lupa ay i-recycle, Yes, 'di ba? oo. At gawing makabagong pang mga pamamaraan na mabubuo mula doon sa mga nakukolekta o makukolekta ang mga yards at iba't iba pang mga gamit ng bandila, Oo. ng pinagawa ng bandila. Yes, at ano ngayon 'di ba kailangan magsabit na tayo ng flag starting on nagsimulan to May 28 until June 12. Hanggang June 12 Oo. yan, mga kaibigan. Yun nga yung pagre-retire. Pagre-retire ng mga watawat. Nagkaroon sila diyan ng programa kung saan yung mga lumang watawat sinunog tapos itinanim. And later on, siguro isang panawagan nila dyan, gumamit na talaga tayo ng mga natural fiber na para sa mga watawat. Di ba mas Tama maganda ka. yun? Para at least yung pag decompose ng mga materialis na yon later on ay safe pa rin sa ating environment. Alright. Diba? At mga kaibigan, ngayon po ay June 5, June 6, June 7 ay linggo. Abangan niyo po yung ating OFW Summit o OFW Global Summit. Ayan, 2026. Oo. Busy kasi sina Dear June Actually, Tama ka. lahat ng ating mga DMW senior officials, sobrang busy po nila sa pagkakataong ito dahil talagang pinaghahandaan po namin ang gaganapin nating Global Summit on June 7 dyan sa MICE, sa Quezon City Hall. Kaya nagpapasalamat din tayo dahil ang ating host ay ang Quezon City local government. So thank you so much, Mayor Joy Belmonte, for allowing us once again, na magamit yung kanilang facility. Alright. At dahil po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nandyan po sa Western Visayas, Yes. mga kaibigan, balikan ko lang yung ginanap na celebration po ng National Migrant Workers Day sa Butuan City. At dyan po ang Department of Migrant Workers Caraga Regional Office na pinangunahan po ng Balikbayan para sa Balikbayan Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair 2026. At yan pong event na yan, mga kaibigan, pinangunahan po ni DMW Secretary Hans Leo Hokdak at Assistant Secretary Francis Ron C. de Guzman. Si Atty. Kiko, si Ase Kiko, mga kaibigan, andyan po. At talagang pinakinabangan po ito na mahigit 600 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. At itong initiative mo ito, mga kaibigan, binigyan din ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng commitment sa pagsuporta sa ating mga migrant workers as lalo na po ang kanilang pagbabalik dito sa ating bansa at sa kanilang komunidad para magkaroon ng tinatawag na matapos ang kanilang overseas employment. Oo, 'di ba? 'Yun talaga yung buhay pagbabalik. 'Di ba sabi natin, kung nagpaplano ka ng pagtatrabaho sa ibang bansa, mas planuhin mo yung pagbabalik mo dito sa sariling bayan. Syempre, yung long-term plan dapat naandito ka din, 'di ba? Parang sabi nga natin, hindi forever OFW na lang po Tama. kayo. At maalala mo, Onin, speaking of support kasi, dun sa ating summit from different government office ay meron tayong mga bisita. So magbibigay sila ng messages of support from of course, maalala ko lang siguro si Congressman Brian Revilla. Siyempre, last flag raising ceremony natin sa DMW ay panauhing pandangal natin siya. At sabi nga niya, ang laban para sa mga OFW ay hindi lamang po usapin ng trabaho at ekonomiya. Ito ay usapin ng dangal, karapatan at pagkatao ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. So si Cong Revilla talaga, isa yan sa nagsusulong ng mga karapatan ng ating mga OFW para talagang maibigay yung nararapat para sa kanila. Alright. Mga kaibigan, dyan naman po sa ginanap na Regional Training Center sa Cavite, yan po ay talagang sinuportahan po ng isang feasibility study patungkol sa kanila. Ay, importante yan. Yes, sapagkat ang National Maritime Polytechnic o yung NMP ay talagang winelcome po yung positibong preliminary findings ng feasibility study na dyan po sa panukalang NMP Regional Training Center sa Tansa, Cavite. Kasunod po yan ang presentasyon ng Development Academy of the Philippines noong pong Wednesday, June 3, 2026. At ang initial na assessment po ay tumatalakay sa isang malakas na demand para sa maritime education at training services dyan po sa area. At talagang pinapalakas po niyan ang viability ng pagtatatag ng Regional Training Center na magpapalawak po ng access sa world-class maritime training at syempre makatulong sa evolving workforce, mga kaibigan, ng siyang requirement po para sa maritime industry. Sapagkat inuulat po ng Development Academy of the Philippines po dyan na ang facility po ay na makapagpakita ng matatag na implementasyon batay po sa preliminary findings ng ahensya.
So malalim yun parang ako mismo hindi ko rin naintindihan. Pero syempre for the welfare of our OFWs, ayan po, iba't ibang training and workshop yung ating ipinagkakaloob, di ba? Para at least talagang maging fully implemented din yung mga batas, polisiya na nakalaan para sa kanila. Tama, Onin? Okay? Alright. Kabayo po, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa screen. Amin po pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW Strategic Communication Service, ako si Orin Miranda. At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.